So, yung oxygen kasi ni Dave, although tinatansya-tansya ko na minsan wala para ma-practice. Pero pag alam ko na kailangan, yan, hanggang 1 yung ano niya, yung sa ganito. Hindi ko masabi, basta yung meter nun sa may oxygen niya. Totally wala akong alam sa medical kahit na ano, alam nyo na. Pero pag ganito pala matututo ka na rin. Ang kulit lang ng pusang to. Tapos ano, dahil nga home care si Dave, yan, dahil nga home care siya, binilan ko na agad siya ng ano, nanditong wheelchair. Alam niyo naman, ay, Nabi! Alam niyo naman si Dave, ano siya, hindi siya normal yung laki niya. So, nasa obese part kami. Kaya doon ako medyo nahirapan sa pagbili ng, ng wheelchair. Pero sobrang thank you sa inyo dyan, sa mga nagsabi sa akin sa Bamban daw bumili. Kaya yun, doon ako nagpabili sa mga kapatid ko sa Bamban. So, nakuha namin to ng mga nasa 10,000 na ata. Yan. Mura na yun. Pero sa mall kasi nag-18,000 yung presyo niya. So, ito yung pinaka-essential na binili ko. Kaysa kasi, alam nyo na, kaysa kasi magpa-private nurse kami. Sinabi kasi nila, for home care, kailangan ko ng private nurse. Sabi ko, ano po bang gagawin ng private nurse? Sabi niya, yun nga, kukunin yung blood pressure, kukunin yun sa sugar level niya, kukunin yung oximeter niya, yung oxygen level niya, alam niya na yung blood, yung mga ganong bagay. So, sabi ko, Doc, mas importante po kasi talaga sa akin ngayon yung therapy. Yung gagawin ng private nurse or na parang caregiver, kaya ko naman po gawin yun. Ang kailangan ko lang siguro mga equipment para magawa yun. Kaya, ito yung una kong essential na ginawa or binili bago kami umuwi para naka-ready na. So, ito kasing stethoscope, number 1 na kailangan namin to para sa NGT niya. Kasi nga naka-NGT pa rin si Dave. So, kumakain siya doon using NGT. So, lahat ng ng pagkain niya, may binigay naman sa amin na dietary. Parang sa dietitian niya. So, biniblend namin lahat yon all together. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. So, eto, kailangan i-check ko muna yung sa tiyan niya, kung yung tube nandun mismo sa tiyan niya kasi may tendency minsan na nasa lungs. So, bago din naman, alam niyo, napakababait din naman ng nurse, hindi sila madamot. Bibigay talaga nila sa iyo yung mga idea niyo. Tuturuan ka rin nila. Tinuruan din nila ako. So, habang nandun kami sa recovery room, sa akin nila pinapagawa yung pag-feeding sa kanya using NGT. So, hindi pa siya ganun hindi pa talaga siya nakain sa mouth. Kasi, baka may tendency pa kasi na mapunta sa lungs, di ba? Mas delikado yun. Ine-explain naman nila sa akin. So, kasi sa stroke ni Dave, ang tinamaan kasi nung damage na nangyari sa kanya, sa brain kasi, buti na lang hindi pumutok. Pero yung damage na nangyari, opposite nga daw sa stroke. Kung hindi gumagana yung right niya, ang naapektuhang part sa brain niya is yung left. So, good thing yun. At least, hindi damay yung puso, diba? Tsaka, hindi rin pumutok ang ugat. Nagkaroon lang ng damage kasi namaga yung ugat niya. So, buti na lang na itakbo ko agad sa ospital siya that time. Ayun, konting quick, lang yung trivia. Kasi kahit ako, wala akong alam doon. Malaking tulong yung mga ganito, lalo na sa mga nakaranas ng stroke. Lalo na yung stroke ni Dave is chronic. Papakita ko dyan kung ano yung pinaka-specific name. So, parang yung stroke niya is hindi talaga nangyagaling sa brain. Sa ibang part ng katawan niya. So, diba ganun. Ngayon lang din ako na-inform sa ganung bagay. So, ito yung una. Bago siya kumain, bago ko i-feed siya by NGT, kailangan i-clear ko muna na yung tube nandun talaga sa may tiyan niya. So, maririnig naman yun. Maririnig niyo, alam niyo na yung parang galaw nung sikmura. Kaya, madali lang din naman. So, ito naman, yung pagkuha ng kanyang BP, blood pressure. So, malaking tulong. Although, mali, hindi naman mali. Kailangan namin yung isang size kasi nga medyo
mataba kasi si Dave. So, hindi kaya siya sa kanya to. Pero, tinuruan naman kami na kung hindi na malagay sa arms, pwede naman dito. Pero, mas maganda sana yun sa arms. Kaya, in-order ko pa yun sa arms. Yung pandagdag. And then, etong sa oximeter niya, importante to. Kasi, nakikita mo dito nga kung nababa yung oxygen level niya. Kasi, ang pinaka-normal is 95 pataas. So, by pababa ng siguro 91, 92, medyo okay pa. Pero kapag mas bumaba na doon, medyo dapat alert ka na, di ba? So, ayan, malaking tulong din to. Tsaka, syempre, thermometer. Kailangan lagi ko rin siya chine-check, baka may lagnat siya. Kasi, dahil nga lagi siya nakahiga, prone siya sa bed sore, prone din siya sa pulmonya. So, yun yung iniiwasan natin. Kaya kahit papano, pag pinapalitan ko siya ng diaper, malaking tulong. Ako yung nagpapalit sa kanya para na i-stretch ko yung likod niya. Yun, nasa side siya. Kaya, ayan. So, ayan yung essential niya for today. Pero yung gamot niya, napakarami. At napansin ko sa gamot niya, puro potassium. Puro kailangan ng potassium. Siguro dun nga talaga mababa si Dave. So, ayan yung itsura namin. Pinaayos ko yung, dito kasi, sa sala kasi namin, ayan. Mas, kasi yun sa sala, mas madaling gumalaw, tsaka mas malawak, kaysa kasi sa kwarto namin na maliit lang. So, dito, pag sa sunlight, kapag umaga-umaga, binubuksan ko lang ang kortinang yun, papasok yung araw, diba? So, sa umaga may araw. Nakakakuha kami kahit papano ng araw. Then, yan, kailangan na laging may antabay kami ng oxygen. Napakamahal pala ng pag-refill ng oxygen. Nasa 750. Kaso nga, bakit ko nasabing mahal? Baka sabihin nyo, ma'am, medyo mura pa yun. Kasi nga, every other day, kailangan namin na refill. So, magkano rin yung nakukonsume namin sa isang linggo, diba? So, ayan, para safety din. Tapos yung bed na to, alam nyo yung bed na to? Yung bed na to, nabili ko ng nasa 21,000. 3 cracker. Ano ba? Basta 3, kasi siya, position. Kumbaga, natataas yung liko, natataas yun sa may paa. Tapos, yung height is nagagalaw-galaw. Kasi kailangan yun niya. Lalo na malaki siya. Yung meron medyo mura, mga nasa 12, yun. Kaso, dalawa lang yung kaya niyang gawin. Sa likod lang. At saka yung sa paa, hindi kayang yung height. So, importante yung height. At, siguro, pinakamahal na nagagawa na kailangan namin ngayon is itong gatas na to. So, ayan. Itong Glucerna. So, ilang araw pa lang kami dito sa bahay. Wala pa kaming 4 days. Naubos na yung isa. Ubos na to. Ayan. Ang Glucerna na to is nasa 2,500 pesos sa Mercury Drug. Although, meron naman kaming discount na, pero yun na yun, pa rin yung ranging niya. May card na kasi kami na para sa discount card. So, ito yung bago niya. Kasi ang feeding nito is 6 times a day. Tapos, 8 scoop siya every prepare. So, every preparation, 8 scoop. Tapos, 220 ng tubig, ml ng water, tapos 6 times a day. So, ganito yung scooping niya, ganyan. Tapos, 8 nito, kada isang baso. So, ilan yung nagagawa namin in 1 day na 8 preparation. Tapos, lalagyan mo lang ng ito. Ito, mahal din. So, nung bumili ako sa Mercury, inabot akong 5,000 pesos. Eto, tsaka yon yung Glucerna. Pero eto, 4 scoop lang naman siya in a day. So, medyo okay to. So, yung isang ganito, pwedeng nakikita ko na kaya ng isang linggo. Yung eto. Pero yung Glucerna, dalawa talaga. At least 2 lata sa isang linggo. So, magkano na agad yun, diba? Tapos yung therapist niya, yung therapist pa namin is 1,500 every session. So, every show up, 1,500.
So, ang required sa kanya is 3 times a week. So, kasi kahit sa speech, natamaan pati yung speech niya. Mayroon din siyang asphyxia. So, yung asphyxia na yon, sabi ng doktor is parang opposite lagi yung nasasabi niya. Kung yes, ang sinabi niya, ano yun, sa kanya is no. Ganon. Pero not sure ako pagdating doon kasi na ano ko kay Dave, di naman siya nasasabi niya sa akin pag no and yes. And then, nasasabi niya pag stop, no, ganyan. Alam niyo na, alright. Mga simple words, pero malaking bagay yun. At, pinakamahal siguro din yung gatas na yan, ay masasabi ko, tsaka yung essential niya. Yung essential na masasabi ko, yung wipes, yung diaper, lalo na double XL si Dave. So, medyo nahihirapan din akong makahanap ng ganong size. Buti na lang, may Shopee din. At saka yung Cares, kasya sa kanya yung XL. Pero yung ibang brand, hindi kaya. Medyo yung XL nila maliit na size. So, si Cares lang talaga yung pwede sa kanya. Although, mahal. Pero, yung comfort kasi ni Dave, yung lagi kong iniisip. Kailangan pa namin ng yung sa bed niya. Yung sa bed niyang yan, hindi ko lang sa inyo mapakita si Dave kasi naka-diaper. Naiinitan siya, so okay naman. Yung bed kasi na niya, kailangan namin palitan ng orthopedic mattress. So, si orthopedic mattress is sa mall is nasa, ano siya, 21, 15 to 21, ganun. Buti na lang yung ate ko, sabi ko, punta ka dun sa may factory ng Uratex. So, although 10 days yung yung 10 days yung gawaang time, kumbaga yung order, pre-order kasi, okay na lang. At least medyo mura naman, di ba? Ayan. Gusto ko lang talaga maiano yung comfort niya. Pero, sa therapy, yun ang kailangan kong ituloy-tuloy. Hindi pwedeng maputol yung therapy. Napaka-importante. Alam nyo na yung therapy, ginawan ko rin kunuhaan ko rin siya ng massage. Yung alam nyo na, yung sa atin, dun sa iba, isasabihin, but may massage hilot. Massage lang naman, para lang mabuhay-buhay yung, syempre, nakahiga siya na matagal na panahon, di ba? Alam ko rin yung sakit ng katawan na yun, imagine. So, ayan. Ayun lang. Pinapakita ko din sa inyo dyan kung paano yun nangyayari. Hold it. But I'm gonna feed you, okay? Easy lang, ha? Easy. Easy. Don't choke. Just slowly. Don't get so hurry. Okay, what else do you need? More? No? Okay. Let me have it out of it. Let's do it. But easy lang, ha? Good? Because I don't trust these people yet. Good? Somebody's gonna have to be called out. Okay, let me have it. No. Let's have it first so I can wipe your face, oh. When I see the need for leadership, I want